Ginulat ang mundo. Gilas Pilipinas, tinik sa lalamunan ng New Zealand sa kanilang misyon na mag-top sa Group D ng FIBA Asia Cup. At ngayong wala si Kai Sotto, may panibagong hamon. Kailangan ng Gilas ng isang 7-footer para protektahan ang paint. Pero sapat na ba si Ange Kwame kung wala rin si Justin Brownlee? Alamin natin ang buong kwento. Mga ka-express, hindi biro ang ginagawang paghahanda ngayon ng New Zealand para sa FIBA Asia Cup. Determinado silang mag-dominate sa Group D, pero may malaking sagabal. At yon ay walang iba kundi ang Gilas Pilipinas. Matatandaan natin na tinalo ng Gilas ang Tall Blacks sa nakaraang qualifying window. At mula noon, hindi na sila mapakali. May psychological trauma na ang New Zealand sa atin mga ka-express. At hindi lang ito basta-bastang panalo, ito ay isang malaking deklarasyon ng bagong lakas ng Gilas, isang bansang dati nilang nilalampaso, ngayon ay naninindak na sa court. Pero teka lang, sa kabila ng lakas na ipinakita ng Gilas, may mga balakid tayong dapat harapin. Una, si Kai Sotto. Posibleng hindi siya makalaro sa FIBA Asia Cup sa August dahil ongoing pa ang kanyang recovery. At kung mawala si Kai, mawawala ang ating pinakamalaking defensive presence. Aminin natin, ibang klase ang 7-3 frame ni Kai sa ilalim ng ring. Pangalawa, si Justin Brownlee. Isa pang uncertainty, posibleng hindi rin siya makapaglaro. At kung parehong wala ang dalawang haligi ng Gilas, papaano na tayo? Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil may mga solusyonan na pinag-uusapan ang SBP. Kung walang Kai Sotto, kailangan ng Gilas ng isa pang 7-footer na pwedeng magpatatag sa depensa. At sa ngayon, isang pangalan ang lumulutang bilang most logical replacement, Ange Kwame. Yes mga ka-express, si Ange Kwame na naturalized player na dating anchor ng Ateneo Blue Eagles at Gilas Men National Team. Baka siya na lang talaga ang pinaka-realistic option sa ating sitwasyon ngayon. Alam natin na kabisado na ni Ange Kwame ang sistema ni Coach Tim Cone. Marunong siyang maglaro off the triangle offense at may international experience na rin siya. Hindi siya flashy scorer, pero siguradong reliable sa rebounds, blocks at presence sa shaded lane. Ngayon, baka nagtatanong kayo, bakit hindi na lang ulit si Jordan Clarkson o kaya si Rebote Wright? Well, unang-una, si JC ay under contract sa Utah Jazz at mukhang recovering pa rin mula sa kanyang injury. Malabo siyang i-release para sa FIBA Asia Cup, lalo na't off-season training ng NBA teams. Si Rebote Wright naman hanggang ngayon, hindi pa approve ang kanyang naturalization. Matagal ang proseso mga ka-express. Kailangan pa yan ng congressional approval at mukhang wala ng sapat na oras bago ang August. Isa pang wildcard ay sana ay si Philip Jared McCain. Napakagaling ng batang ito at mukhang nagsuot na ng jersey ng Team USA sa Youth Division, so disqualified na siya under FIBA eligibility rules. Kaya sa lahat ng options, si Ange Kwame lang talaga ang pinaka-fit. May papeles, may experience, at may chemistry sa current core ng Gilas. Pero bakit nga ba importante ang isang 7-footer sa Gilas ngayon? Simple lang. Si Kai Sotto ang nabigay sa atin ng match-up nightmare para sa kalaban. Kailangan siyang i-double team at kapag ginawa yon, bubukas ang opportunity para sa shooters natin. Sina Sergio Perez, Scottie Thompson at Jamie Malonzo. Wala si Kai, mawawala rin ang towering advantage natin. Kaya dapat may ipalit na kahalintulad sa kanyang size at presence. Hindi lang sa depensa, kundi sa moral ng team. Pag may towering shot blocker ka sa likod mo, mas confident ang perimeter defenders. Mas aggressive sila sa steals at traps. Pero kahit kulang, ang tanong, handa na ba ang Gilas? Ayon sa mga insider reports, si Coach Tim Cone ay hindi umaasa sa one-man show. Alam niya ang kahalagahan ng sistema at chemistry. Kaya kahit wala si Kai o JB,
may tiwala siyang kaya pa ring manalo ang Gilas sa Group D. Nandyan pa rin sina Junmar Fajardo, Carl Tamayo, Kevin Kimbao at AJ Edo, mga batang may puso, talento at disiplina. At huwag nating kalimutan, ang Gilas ay hindi lang umaasa sa naturalized players. Sa huli, ang tunay na lakas ng team ay nasa teamwork, execution at diskarte. Isang malaking tinik ang Gilas para sa misyon ng New Zealand na makuha ang top spot sa Group D. Kahit anong pagpapalakas pa ang kanilang gagawin, ay tinik pa rin ang Gilas sa kanilang kampanya dahil nakatatak na sa kanilang isipan na tinalo sila ng Gilas. Merong malaking psychological advantage ang Gilas against New Zealand at ngayong wala si Kai, and possible absence ni Justin Brownlee, ay akala ng Tall Blacks na hihina na ang Gilas ay diyan sila nagkakamali. Kung wala si Justin Brownlee, ay siguradong maghahanap ang SBP ng another 7-footer to play as naturalized player ngayong wala si Kai. Looking at sa ating mga pwedeng gagamiting naturalized player, si Ange Kwame lang ang only 7-footer na pwedeng kukunin ng Gilas dahil familiar rin siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Si Jordan Clarkson kasi ay mukhang mahihirapan dahil enjoyed siya sa Jazz at si Boatwright naman ay hindi pa approve ang kanyang application for naturalization as a Filipino. Kaya si Ange Kwame na lang ang most logical choice in case hindi pwedeng maglaro si Justin Brownlee. Between now and August ay mahihirapan na ang SBP na humanap ng bagong naturalized player dahil ang tagal ng proseso ng Philippine Congress. Kaya mukhang malabong merong bagong mukha tayong makikita ngayong August. Not unless kung kukunin ng SBP ang Filipino-American na si Jared McCain, which is mukhang malabo rin dahil out for the season na siya dahil sa kanyang injury. Mukhang nag-suit up na rin siya sa Team USA sa youth team katulad ni Jalen Green that make him ineligible para sa Gilas. Pero huwag ismulin si Ange Kwame dahil grabe na ang kanyang international experience at kabisado na rin niya ang sistema ni Coach Tim Cone, perfect fit sa Gilas. Ginulat ang mundo ng Gilas noon at siguradong gigilin ulit nila ang buong Asia ngayong August. Kung naniniwala kayong kaya ulit nating gulatin ang mundo, i-like mo ang video na ito, i-share sa kapwa Gilas fan, at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Express Info para araw-araw kayong updated sa totoong lakas ng Gilas Pilipinas.ですね、ここのピックアンドロールからの得点は最近すごくかなり効果がポイント持っていけるか。カイソットのこれ2ポイント